Yo mga kabreds, what's up? So in this video, maglilinis tayo ng fuel sending unit ng ating Corolla 2E small body. May reason ako no bakit ko tinanggal to, and to inspect na rin no anong main cause niya, bakit may times na hindi accurate yung pag-send niya ng signal dun sa panel gauge natin. So, ang ginagawa ko, tinatanggal ko tong housing cover nung resistor kung saan nagbibigay ng proper signal dun sa panel gauge. So madali lang naman siyang alisin, no? Mabubunot nyo na siya. And then malalaman natin dito sa loob kung anong cause, bakit hindi accurate ang reading natin no, ng fuel sending unit. So commonly nagkakaroon lang ng problema dito is yung resistor niya, kung makita nyo dito sa illustration, at saka yung terminal ng signal wire niya na magsisend ng signal papunta sa fuel gauge. So ang common cause naman bakit hindi accurate yung reading natin sa panel gauge is corrosion. Kinakalawang na yung mga metal parts dito sa loob. Mapapansin nyo yung kulay ng variable resistor somehow is rusty brown. Kung sa spark plug no, ang magandang sunog is rusty brown. Dito hindi pwede maging rusty brown kasi hindi niya ma-read accurately yung fuel natin or yung fuel level. So ang cause naman ng kalawang is due to oxidation. Syempre, sa loob ng fuel tank hindi naman siya pupuno ng fuel. Merong portion doon na open space. So the more na mas maraming space sa loob ng fuel tank natin, mas malaki yung chance na magbi-build up siya ng kalawang dahil sa oxidation. So lilihain lang natin to no. So yung gamit ko is around parang 400 grit sandpaper. So hindi siya sobrang magaspang. Yung tama lang na in such a way na matanggal lang natin yung kalawang sa ibabaw ng resistor. Tsagain nyo lang to guys no. It will take time para matanggal natin totally yung kalawang. So nagtanong ako sa kasa nito kung may nabibiling brand new. Pero sabi nila stop production na daw. So kung bibili kasi ako ng surplus condition, ganito rin kasi syempre yung parts na to tagal na, 34 years ago. Unless merong seller dyan na nagtatago ng brand new old stock na condition or yung fresh condition. Pero might as well subukan na rin natin lang linisin to. Nagbabaka sakali lang tayo na kuha sa linis, and for sure naman matibay naman ang parts nito, lalo na denso ito yung parts na to. Somehow reliable siya, kaya dinaan na lang muna natin sa linis. Huwag nyo kalimutan lihain to or linisin tong signal wire terminal kasi pagka madumi to, hindi siya makakapag-send ng signal papunta sa panel gauge natin. Huwag nyo kalimutan linisin din yung mga ibang parts na adjacent or magkakatabi na metal parts, na anything na magko-contact dun sa may resistor tsaka sa sending wire terminal niya. Lagyan lang natin ng konting grasa itong hinge nung floater para mas maganda yung play niya. Pagkatapos ibalik na natin tong cover niya no, and then i-fasten nyo lang yung mga ends nung bakal niya para yumakap siya dun sa pinaka body. So mga kabreds, hopefully nakatulong to sa inyo. So nasubukan ko na naman na to, nakabit ko na siya. And so far so good naman, accurate naman na yung pag-send niya ng signal papuntang panel gauge. So kung gagawin nyo to guys, very easy lang no. So kayang-kaya nyo to. Thank you so much guys. Like and subscribe sa YouTube channel ko, and I'll see you next time.